Hi Kuya Dax, magandang araw sa'yo. Isang linggo pa lang ang nakakaraan mula nung matuklasan ko ang channel mo. Nakinig ako ng isang kwento, pero hindi ko namalayan, sunod-sunod ko nang pinapakinggan ang mga kwento mo. At aaminin kong nahook ako kasi parang may bahagi sa bawat kwento na nakaka-relate ako. Kaya heto ako ngayon, naglakas loob na magbahagi ng sarili kong kwento. At sana sa makakarinig ang hiling ko lang, huwag sana akong husgahan kagad. Sana'y pakinggan nyo muna hanggang dulo, saka nyo ibigay ang payo or comments nyo sa kwento kong ito. Pero bago po ang lahat, itago nyo na lang po ako sa pangalang Lorenzo, 34 years old. College pa lang sanay na akong magpanggap na isa akong straight. Natutunan kong maging kwela sa barkada, umakto ng may kumpiyansa at iwasan ang anumang kilos na pwedeng questionin ang kasarian ko. Ang sabi ng mga nakakakilala sa akin ay may tsura naman daw ako. Nahawig nga daw ako kay Paolo Avellino at bukod pa doon ay marunong daw ako magdala, kaya plus points iyon, kaya parang naging pansinin at tinitilian ako ng maraming kababaihan. Sa trabaho, mas madali ang lahat kapag maangas ang dating. Mas mabilis kang pakikinggan sa mga sinasabi mo at mas mabilis kang paniniwalaan. Dumating si Marie sa buhay ko bilang kumpirmasyon na gumagana ang palabas ko. Siya yung babaeng may pagmamalaki mo sa pamilya at kaopisina. Nagpakasal kami. Nagkaanak at sa larawan, kompleto ako. Asawa, tatay, provider. Pero sa totoo lang, mas kumapit ako sa imaheng pinoportray ko kaysa sa pagmamahal ko sa asawa ko. Naaminin ko na ni minsan ay parang hindi ko naramdaman para sa kanya. Mahirap aminin pero totoo yon. Ginamit ko ang idea ng pamilya para paniwalain ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko na isa akong straight. Isang araw, dumating muli sa Pilipinas si Carlo, ang kuya ng asawa kong si Maris, para daw magbakasyon. At para na rin may kuning karagdagang papel na hinihingi daw sa kumpanyang pinapasukan niya. Sa unang tingin ko sa kanya, aminin ko Kuya Dax, natulala ako. Para kasing binuhay niya ang katauhan na matagal ko nang itinatago. Para siyang lalaking versyon ni Maris. Sinabi ni Maris sa akin sa isang casual na usapan namin isang gabi bago matulog na umamin si Kuya Carlo niya sa kanya na isa itong bay. Siya lang daw ang nakakaalam sa pamilya. Pero dahil asawa niya daw ako at wala siyang alam sa totoong katauhan ko, sinabi sa akin iyon para aware naman daw ako. Nang narinig ko yon, parang nabuhayan ako ng pag-asa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kalakas ang epekto niya sa akin, pero simula nun, naging intentional na ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko inamin kahit kanino, pati na rin sa sarili ko. Pilit kong sinasabi na paghanga lang ang lahat ng iyon. Naging gawi ko na ang magpapansin sa kanya pag bumibisita siya sa bahay. Palagi ko na lang sinasabi sa asawa ko na syempre, kuya niya ito kaya dapat maging palagay din ang loob niya sa akin, na nagiging welcoming lang ako. Nag-aalok ako ng tulong sa mga gawain kahit kaya naman niya iyon. Nagkukusa din ako maghatid sundo pag kailangan niyang may puntahan pag nag-aayos ng mga papel nito. Kapag napapatingin siya, aaminin kong nakakaramdam ako ng kilig. Isang gabi bago matulog, napapakong isip ko sa paraan ng paglalakad niya. Sa mga ngiti niya na parang may meaning na sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong ikumpara siya kay Maris. Hindi dahil kulang si Marisa, kundi dahil may hinahabol akong pakiramdam na noon ko lang naramdaman sa habang panahon ng pagsasama namin ni Maris. Isang gabi may lakad si Maris, kami lang ang naiwan sa bahay. Nagbukas si Carlo ng alak para raw pamparelax matapos mag-ayos ng mga papeles niya. Sa unang bote, smooth lang. Sa ikalawa naman, parang may something na. At sa ikatlo, bumigat na ang hangin.
Ilang beses kong sinubukang itutok ang usapan sa trabaho at balita. Pero ang atensyon ko ay napapako sa maamo niya muka. Nasa kusina kami at magkaharap sa isang mesa. Pareho kaming medyo may amats na sa alak. Kumawala ang isang katotohanang matagal ko nang tinatakasan. Hindi ko na masyadong isasalaysay ang buong detalye, Kuya Dax. Kasi alam kong may limitasyon dito sa YouTube. Bawal ang masyadong detalyadong pangyayari. Basta masasabi ko lang, simula noon, mas naging malapit pa kami sa isa't isa. Akala ko umaga pa lang, babalik na sa dati ang lahat. Pero mas tumindi ang pagnanais na magkasama pa kami ng matagal. Kapag kami lang, mas lalo kaming nagiging malapit na parang hindi na namin kayang itago ang nararamdaman. Kung may time naman, nakikita kami sa malayong lugar kung saan alam naming kaming safe. At umuwi na parang walang nangyari. Dumating na nga ang araw na kailangan na ni Carlo lumipad pabalik sa trabaho niya sa ibang bansa. Aminin kong nalungkot talaga ako pero hindi ko dapat iyon ipahalata. Nang tuluyan na siya makalis after ng isang linggo, ibinuhos kong oras ko sa trabaho at pag-aalaga sa anak namin ni Maris. Pero tuwing gabi, naaalala ko ang mga masasayang pinagsamahan namin ni Carlo. Ang mga tawag at mensahe ay naging pansamantalang lunas. Pero kung saan tumatagal ang distansya namin sa isa't isa, doon lumilinaw ang kakulangan. Kung minsan naiisip ko na mas okay sana kung wala na lang kaming sinimulan dahil ang natitirang tanong sa pagitan namin ay itutuloy ba namin o ititigil na ba? Kuya Dax, isang umaga bigla ko na lang na-realize na hindi ko kailangan manatili sa gitna kung kaya ko namang pumili. Kaya ang ginawa ko ay nagpaalam ako kay Maris na may alok na trabaho sa abroad na mas malaki ang offer, mas malaking opportunity, at mas malaki ang chance na mabilis kami makakaipon para sa future namin kung tatanggapin ko ang offer. Pero lingid sa kaalaman niya na ang plano ko ay para sumama kay Carlo at wala naman talagang offer na nanggagaling sa ibang bansa. Sabi lang ni Carlo sa akin, kaya niya ako matulungan na makapasok sa kumpanyang pinapasukan niya pag nandun ako. Basta ang gawin ko lang daw ay ihanda ko lang ang mga kinakailangang papeles. Iyon na siguro ang pinakamabigat na desisyon na ginawa ko. Pipiliin ko ba ang imaheng pinaghirapan kong buuin? O pipiliin ko ang katotohanang magpupuno sa kakulangan sa pagkatao ko? Pero sa uli ay nagdesisyon akong sundin ang tinitibok ng puso ko. Nagayos ako ng mga kailangang papeles. Nagbook ako ng flight. At after a few weeks ay makakaalis na ako papuntang ibang bansa. Sa bansa kung nasan si Carlo. At sa mga araw na yon, hindi ako naging matapang o duwag. Naging totoo lang ako. Kahit alam kong napakaraming masasakripisyo sa naging desisyon ko. Pagdating ko sa bansang kinaroroonan ni Carlo, unang gabi pa lang ramdam ko ang katahimikan ng mundong walang nakakilala sa amin. Doon ko rin naranasan na maging totoo sa sarili ko kasama ang totoong mahal ko. At kahit gano'n ay may aninong nakadikit. Ang mukha ng anak ko sa video call. Ang boses ni Maris kapag nagkikwento ng tungkol sa mga achievements ng anak namin. Masaya ako kay Carlo, Kuya Dax, at may sugat akong iniwan sa Pilipinas. May mga gabing sabay kaming nagluluto at tumatahimik bigla sa gitna ng kasiyahan namin dahil sumasagi ang salitang dapat kong marinig. Ang responsibilidad. Sinubukan ko maging maayos na ama kahit malayo ako sa pamilya ko sa pamamagitan ng pang-araw-araw na video call at pagpapadala ng suportang pinansyal sa pamilya ko. Pero alam kong hindi sapat ang pera sa kakulangan ng presensya ko sa pamilya ko. Habang pinipilit kong timbangin ang konsensya ko, mas lumilinaw na ang puso minsan ay hindi patas. Oo, mahal ko si Carlo, malinaw iyon. Pero mahal ko rin ang pamilya ko. Pero magkaiba ang ibinibigay na pagmamahal na ibinibigay nilang dalawa sa akin. Nakakapagod ang mag-isip. Minsan kasi nandyan lang ang katotohanan na mas pinili ko ang sarili ko na maging totoong ako at kailangan kong harapin ang kahinatnan niyon.
Magkasama kami ni Carlo hanggang ngayon. Tahimik ang mga umaga namin. Maaliwalas ang hapon kapag pareho kaming walang pasok. At kontento sa mga gabing simple magkasama. Wala pa rin alam si Maris. Walang balita ang sino mang kamag-anak. Asawa pa rin ako kay Maris at ama sa anak namin. Kuya Dax, kung aaminin ko ng buo, mas madali sanang mabuhay kung simple lang ang pagsagot sa tanong kung sino ako at kung saan ako masaya. Sa ngayon kung nasan ako at kasama ko si Carlo, hindi ko na kailangan magpanggap. Ang kaya ko lang sabihin sa ngayon ay masaya ako kung saan ako naging totoo. Alam kong may masasaktan kung malalaman nila ang katotohanan, pero may paraan ba para iwasan iyon? Kasi gusto ko na ang buhay ko ngayon kasama si Carlo, pero may times na gusto kong makasama ang pamilya ko, lalo na ang anak ko. Gusto ko pa rin siya na lumaki na kasama ako at nasa piling ko siya. Kaya hihingi ako ng payo sa mga supporters mo, Kuya Dax. Dapat na ba ako umamin at harapin ang lahat o panatilihin ang lihim hanggat hindi ko pa kayang ayusin ang lahat? Paano ako magiging mabuting ama kung ang pinipili ko ay maging masaya na malayo sa anak ko? Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Lorenzo at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click niyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto niyo mag-share ng kwento, i-email niyo lang po sa akin or i-PM niyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add niyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo. O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.